Kumusta aking minamahal na kapatid sa pananampalataya? Maligayang pagdating sa ating espasyo ng pag-asa at pagbabago. Alam mo ba na sa bawat pagtibok ng ating puso ay may isang dasal na sumasayaw sa hangin, isang pag-asa na lumilipad patungo sa kalangitan? Ngayon, tutuklasin natin ang isang napakalakas na sandata ng pananampalataya na maaaring magpabago ng daloy ng iyong buhay, lalo na sa aspeto ng pag-ibig at pagsasama. Kung ikaw ay ikakasal pa lamang, kasal na at nahaharap sa pagsubok, o kaya naman ay nagnanais na magkaroon ng isang magandang pagsasama sa hinaharap, narito ka sa tamang lugar. Dahil ibubunyag ko sa iyo ang isang lihim na koneksyon sa pagitan ng pagdarasal ng Santo Rosario at ng pagkalag ng mga buhol sa iyong pag-ibig at buhay mag-asawa sa tulong ng ating minamahal na Birheng Maria tagapagkalag ng mga buhol. Kung ito'y tumatalab sa puso mo at naramdaman mong tinatawag ka rito, manatili ka sa akin hanggang sa huling sandali dahil ang bawat salita dito ay para sa iyo. Marahil sa ngayon ay nakakaramdam ka ng pagkabagabag, ng kalituhan, o ng bigat sa iyong dibdib. Baka may buhol sa iyong puso na tila mahirap kalagan, isang problema sa iyong relasyon na tila walang solusyon. Naaalala ko pa ang kwento ni Aling Nena. Buong buhay niya, pinangarap niya ang isang perpektong kasal, isang pagsasama na puno ng pagmamahalan at pangunawa. Ngunit pagkatapos ng ilang taon, tila ba naglaho ang lahat ng pinangarap niya? Ang dating masayang tahanan ay napuno ng katahimikan at minsan ng sigawan. Ang kanyang asawa, na dati maunawain, ay naging mailap at tahimik. Araw-araw, parang may kung anong mabigat na buhol ang humihigpit sa kanilang relasyon. Isang buhol ng hindi pagkakaunawaan, ng mga hindi nasasabing salita, at ng lumalamig na damdamin. Pakiramdam niya ay nakatali siya sa isang barkong unti-unting lumulubog. At baka ganyan din ang pakiramdam mo ngayon. Ang sakit na iyan ay totoo, at ang iyong nararamdaman ay valid. Maraming beses na tayong nakakaramdam ng ganito, hindi ba? Akala natin tayo lang ang nakakaranas. Pero ang totoo, milyon-milyong tao ang naghahanap din ng kasagutan sa mga buhol sa kanilang buhay. Ang mga buhol na ito ay hindi lang sa kasal nagaganap, minsan, nagsisimula pa ito bago pa man dumating ang kasal. Maaari itong mga buhol ng takot, pagdududa, mga alaala ng nakaraan na humihila sa iyo pababa. Pero huwag kang mag-alala, kaibigan. Hindi ka nag-iisa. At ang pinakamahalaga, mayroong solusyon. Mayroong isang ina na handang tumulong sa atin na kalagan ang lahat ng buhol na ito. Si Birheng Maria, sa kanyang titulong tagapagkalag ng mga buhol, ay handang maging ating kalingawan at tagapagtanggol. Nais kong ikwento sa iyo ang pinagmulan ng debosyong ito. Ito ay nagmula sa isang lumang painting na matatagpuan sa isang simbahan sa Germany, kung saan ipinapakita ang mahal na birhen na kalmang kinakalagan ang mga buhol sa isang mahabang laso. Ang mga buhol na iyon ay sumisimbolo sa mga pagsubok, problema, at kasalanan na pumupunit at bumubulol sa ating buhay. Ang laso naman ay ang ating buhay, na sa simula ay malinis at tuwid, ngunit sa pagdaan ng panahon ay nagiging buhol-buhol. At si Maria, kasama ang tulong ng mga anghel, ay maingat na inilalabas ang bawat buhol, iniaayos ang laso, at ibinabalik ito sa kanyang orihinal na kagandahan. Isipin mo iyan, isang ina na walang sawang naglilinis at nag-aayos ng ating buhay. Hindi ba't nakakapawi ng pagkabagabag iyon? Ngayon, bakit ba natin kailangan ang Santo Rosario para sa kasal at para kalagan ang mga buhol na ito? Ang Santo Rosario ay hindi lamang isang simpleng koleksyon ng mga dasal. Ito ay isang paglalakbay. Isang paglalakbay kasama si Maria, patungo sa puso ni Kristo. Ito ay isang meditasyon sa buhay ni Jesus at ni Maria, isang serye ng mga misteryo na nagpapakita sa atin ng mga aral at halimbawa. Sa bawat Ave Maria, sa bawat Ama Namin, at sa bawat Gloria, mayroon tayong pagkakataong pagnilayan ang mga aspeto ng pag-ibig, sakripisyo, at pag-asa. Para sa mga kasal, ang rosaryo ay nagiging isang sandigan, isang paraan upang maging matatag sa harap ng pagsubok.
Naging saksi na ako sa napakaraming kwento ng mga mag-asawa na nagsasabing ang kanilang pagsasama ay nailigtas at pinatibay sa pamamagitan ng pagdarasal ng rosaryo. At dito mo malalaman kung paano mo magagamit ito sa paraang mas epektibo kaysa sa iniisip mo. Gusto kong magsimula tayo sa isang napakahalagang prinsipyo, ang koneksyon. Sa ating mundo ngayon, puno tayo ng distractions. Telepono, trabaho, stress. Ito ay lumilikha ng mga maliliit na buhol sa ating relasyon, na sa kalaunan ay lumalaki at nagiging malalaking problema. Ang rosaryo ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong kumonekta. Kumonekta sa Diyos, kumonekta kay Maria, at kumonekta sa ating sarili at sa ating kapareha. Sa bawat pagdarasal, binibigyan natin ang ating isip ng focus. Inuuna natin ang espiritual na aspeto ng ating buhay, at sa paggawa nito, nakahanap tayo ng kapayapaan na sumasakop sa ating mga problema. Naaalala ko pa ang isang mag-asawa, sina Mang Tonyo at Aling Ising. Magkababata sila at ang kanilang pag-ibig ay tila pelikula. Pero pagkalipas ng 20 taon ng kasal, tila ba nagkaroon sila ng hiwalay na mundo. Si Mang Tonyo ay abala sa kanyang trabaho, si Aling Ising naman ay abala sa kanilang mga anak. Bihira na silang mag-usap at kung mag-usap man sila, puro na lang tungkol sa problema. Ito ang buhol ng distansya. Ang buhol ng pagkalimot sa kung ano ang tunay na nagbubuklod sa kanila. Isang gabi, habang nag-iisip si Aling Ising, naalala niya ang isang lumang rosaryo na bigay pa ng kanyang lola. Kinuha niya ito at nagsimulang magdasal. Hindi siya humihingi ng himala noon, kundi ng kapayapaan sa kanyang puso. Pero habang patuloy siyang nagdarasal, unti-unti niyang naramdaman ang pagbabago. Hindi lang sa kanya, kundi sa kanilang tahanan. At ipapaliwanag ko mamaya kung ano ang pinakamalaking pagbabago na nangyari sa kanila. Ngayon, bakit ba ang Birheng Maria tagapagkalag ng mga buhol? Ano ang espesyal sa debosyong ito pagdating sa kasal? Ang mga buhol, gaya ng sabi ko, ay sumisimbolo sa lahat ng uri ng problema. Sa kasal, ito ay maaaring mga buhol ng komunikasyon, ng pagdududa, ng selos, ng financial struggles, ng family interference, ng pagpapalaki ng anak, ng mga pangako na napapako, at maging ng mga personal na sugat na nadadala natin sa relasyon. Si Maria, bilang isang ina, ay lubos na nakakaunawa sa ating mga pinagdadaanan. Siya rin ay isang asawa at ina na dumaan sa maraming pagsubok, mula sa pagkapanganak kay Jesus sa isang sabsaban, hanggang sa pagkawala niya sa templo, at higit sa lahat, ang pagtingin sa kanyang anak na namatay sa krus. Hindi ba't napakalalim ng kanyang pag-unawa sa sakit at pagdurusa? Kaya't sa bawat buhol na inilalahad natin sa kanya, buong pagmamahal niya itong tinatanggap at inihaharap sa kanyang anak, si Jesus. Nais kong bigyan ka ng isang mahalagang insight. Ang pagdarasal ng rosaryo ay hindi lang tungkol sa paghiling. Ito ay tungkol sa pagtitiwala. Ito ay tungkol sa pagpapalaya. Sa tuwing dinadasal mo ang rosaryo, inilalagay mo ang iyong mga pasanin, ang iyong mga buhol, sa kamay ni Maria. Ipinapaubaya mo sa kanya ang mga bagay na hindi mo na kaya pang hawakan. Ito ay isang malaking mental at emosyonal na kaluwagan. Kapag ang isang tao ay nabibigatan, ang isip ay nagiging malabo, ang emosyon ay nagiging magulo. Ngunit kapag tayo ay nagtitiwala, may espasyo na nalilikha para sa kapayapaan at para sa solusyon. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang nakakaranas ng pagbabago pagkatapos magsimulang magdasal ng rosaryo, lalo na para sa mga intensyon sa kasal. Ngayon, puntahan natin ang 5 mahahalagang misteryo ng rosaryo, at kung paano ito konektado sa pagkalag ng mga buhol sa iyong kasal. Ang bawat misteryo ay hindi lamang isang kwento, ito ay isang leksyon na naghihintay na ating matuklasan. Magsimula tayo sa mga misteryo ng tuwa. Ang unang misteryo ng tuwa, ang pagbati ng Anghel Gabriel kay Maria. Dito natin nakita ang pagiging mapagpakumbaba ni Maria. Ang isang dalaga ay binigyan ng isang napakabigat na tungkulin, ngunit buong puso niyang tinanggap, narito ang alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang ayon sa iyong salita.
Sa isang kasal, ang buhol ng pagiging matigas ang ulo o ang pagiging hindi handang sumunod ay napakalaking problema. Maraming mag-asawa ang nahihirapan dahil pareho silang gusto ang kanilang gusto, parehong ayaw magpatalo. Pero kung titingnan natin si Maria, makikita natin ang halaga ng pagiging mapagpakumbaba. Hindi ito nangangahulugang mahina ka, ibig sabihin, mayroon kang lakas na ilagay ang kapakanan ng iba bago ang sayo. Ang pagiging mapagpakumbaba ay nagpapalaya sa atin mula sa pagiging mapagmataas, na siya namang pinagmumulan ng maraming buhol. Ang ikalawang misteryo ng tuwa, ang pagdalaw ni Maria kay Santa Isabel. Dito natin nakikita ang pagmamahal at paglilingkod ni Maria sa kanyang kapwa. Sa kabila ng sarili niyang pagdadalang tao, naglakbay siya upang tulungan ang kanyang pinsan. Sa kasal, ang buhol ng pagiging makasarili, ang pagiging masyadong nakatuon sa sariling pangangailangan, ay sumisira sa pag-ibig. Kapag ang bawat isa ay nagbibigay at naglilingkod sa isa't isa, doon lumalago ang tunay na pag-ibig. Hindi ba't sa isang relasyon, lalo na sa kasal, kailangan natin ang pagbibigayan? Ang pag-aalaga? Ang pagdamay? Kapag ikaw ay nagbibigay, hindi lang ang kapareha mo ang nabibiyayaan, kundi ikaw rin. Ito ang sikreto ng isang masayang pagsasama. Ang ikatlong misteryo ng tuwa, ang pagsilang kay Jesus. Sa sabsaban, ipinanganak ang tagapagligtas sa pinakasimpleng paraan. Dito natin nakikita ang pagiging simple at ang pagtanggap. Sa kasal, ang buhol ng materialismo, ng paghahabol sa mga bagay na panlupa, ay nagiging sanhi ng pagkawasak ng maraming pamilya. Maraming mag-asawa ang nag-aaway dahil sa pera, sa paghahabol sa mas magandang bahay, o sa mas maraming ari-arian. Ngunit ang pagsilang kay Jesus ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa materyal na bagay, kundi sa pag-ibig at sa pananampalataya. Ang kaligayahan ay hindi matatagpuan sa kung gaano karami ang mayroon ka, kundi sa kung paano mo pahahalagahan ang mga bagay na ibinigay sa iyo ng Diyos, kasama na ang iyong kapareha. Ang ikaapat na misteryo ng tuwa, ang paghahandog kay Jesus sa templo. Dito natin nakikita ang pagsunod sa mga batas ng Diyos at ang pagtalima sa plano niya. Si Maria at Jose ay buong puso at pananampalatayang sumunod sa mga nakasaad. Sa kasal, ang buhol ng hindi pagtalima sa mga prinsipyo ng Diyos, ang pagpapabaya sa espiritual na pundasyon ng relasyon, ay nagiging dahilan ng pagguho. Ang kasal ay isang sagradong institusyon, at ito ay nangangailangan ng patuloy na pagtalima sa mga utos ng Diyos. Kapag ang Diyos ang sentro ng inyong relasyon, walang buhol ang hindi makakalagan. Dahil ang kanyang pag-ibig ay mas matindi kaysa sa anumang pagsubok. Ang ikalimang misteryo ng tuwa, ang paghahanap kay Jesus sa templo. Dito natin nakikita ang pagtitiyaga, ang pananampalataya, at ang paghahanap. 3 araw na hinanap ni Maria at Jose si Jesus. Sa kasal, ang buhol ng pagkawala ng pag-asa, ang pagsuko sa laban, ay nagiging dahilan ng paghihiwalay. Maraming mag-asawa ang sumusuko agad sa harap ng pagsubok. Ngunit ang misteryo na ito ay nagpapaalala sa atin na kahit sa gitna ng pagdududa at pagkawala, kailangan nating patuloy na maghanap kay Jesus, ang sentro ng ating relasyon. Ang pagtitiyaga ay susi. Dahil sa dulo ng bawat paghahanap, mayroong pagtuklas. At ang pagtuklas na iyon ay ang pagpapanumbalik ng pag-ibig. Okay, aking minamahal na kapatid, gusto kong magpause tayo saglit dito. Sabihin mo sa comments kung saan ka nanonood at kung tumatagos ba itong mensahe sa puso mo. Malaking tulong ito para mas maintindihan ko ang ating pamilya dito at makagawa pa ng mas marami pang nakakapagpabagong nilalaman. Salamat sa iyong pagiging tapat at sa iyong pagbabahagi ng iyong puso. Ngayon, lumipat tayo sa mga misteryo ng liwanag. Ito ay ipinakilala ni Pope John Paul II at nagbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa buhay at pampublikong ministeryo ni Jesus. Ang unang misteryo ng liwanag, ang pagbibinyag kay Jesus sa Ilog Jordan. Dito ipinakita ang pagtalima ni Jesus sa kalooban ng Ama at ang pagpapahayag ng kanyang misyon. Sa kasal, ang buhol ng pagdududa sa sarili at sa kapareha ay madalas lumitaw.
Ito ay ang pakiramdam na hindi ka sapat o hindi sapat ang iyong kapareha. Ang misteryo na ito ay nagpapaalala sa atin ng ating pagkakakilanlan bilang mga anak ng Diyos. Kapag kinikilala natin ang ating sarili sa mata ng Diyos, at kinikilala ang halaga ng ating kapareha, ang pagdududa ay nagiging tiwala. Ang bawat isa sa atin ay may misyon, at sa kasal, ang misyon na iyon ay maging katuwang ng Diyos sa pagtatayo ng isang pamilyang Kristiyano. Ang ikalawang misteryo ng liwanag, ang kasalan sa Kana. Ito ang napakahalagang misteryo para sa atin. Dito natin nakita ang unang himala ni Jesus sa pakiusap ni Maria. Sa kasal, ang buhol ng pagkawala ng pag-asa, ang pakiramdam na walang solusyon sa mga problema, ay karaniwan. Sa Kana, nawalan ng alak ang mga ikinasal, isang simbolo ng kasiyahan at pagdiriwang. Sa ating kasal, minsan, nawawalan din tayo ng alak, ang saya, ang pag-asa, ang pagmamahalan. Ngunit sa pakiusap ni Maria, ginawa ni Jesus ang himala. Hindi ba't ito ay isang paalala na may pag-asa pa rin, gaano man kalala ang sitwasyon? Ang kailangan lang ay ilapit natin ang ating mga problema kay Maria, at siya na ang bahalang magsumamo kay Jesus para sa atin. Ito ang pinakamakapangyarihang pagkalag ng buhol na hindi mo kayang gawin mag-isa. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng pananampalataya, at ang matamis na intersesyon ng ating mahal na ina. Ang ikatlong misteryo ng liwanag, ang proklamasyon ng kaharian ng Diyos. Dito ipinahayag ni Jesus ang kanyang kaharian, na isang kaharian ng pag-ibig, katarungan, at kapayapaan. Sa kasal, ang buhol ng galit, ng sama ng loob, ng hindi pagpapatawad ay lubhang nakakasira. Hindi mo ba nakita na kapag hindi ka nagpapatawad, ikaw din ang nagdurusa? Ang pagpapatawad ay hindi lang para sa kapareha mo, kundi para rin sa sarili mo. Sa pamamagitan ng pagdarasal ng rosaryo, at pagmumuni-muni sa misteryong ito, natututo tayong magpatawad na siyang nagpapalaya sa atin mula sa mga buhol ng pait. Ang kaharian ng Diyos ay nasa ating mga puso, at doon nagsisimula ang pagbabago. Ang ikaapat na misteryo ng liwanag, ang transfigurasyon ni Jesus. Dito ipinakita ni Jesus ang kanyang kabanalan at kaluwalhatian. Sa kasal, ang buhol ng pagkawala ng spark, ng pagiging ordinaryo ng relasyon, ay madalas maramdaman. Maraming mag-asawa ang nagsasabi na nawawala ang kilig, ang excitement. Pero ang transfigurasyon ay nagpapaalala sa atin na mayroong kaluwalhatian na naghihintay sa bawat isa sa atin, sa bawat relasyon. Kailangan lang nating tingnan ang ating kapareha sa mata ng Diyos, at makikita natin ang kanyang tunay na kagandahan at kabanalan. Kailangan lang nating bigyan ng oras at atensyon ang ating relasyon, at mamumukadkad ito muli. Ang pagdarasal ng rosaryo ay nagbibigay ng pagkakataong makita muli ang liwanag at ganda ng iyong pagsasama. Ang ikalimang misteryo ng liwanag, ang institusyon ng banal na Eukaristya. Dito natin nakikita ang tunay na pag-ibig at sakripisyo ni Jesus para sa atin. Sa kasal, ang buhol ng pagiging makasarili, ng hindi pagbibigay, at ng kawalan ng sakripisyo ay nagdudulot ng problema. Ang Eukaristya ay ang sentro ng ating pananampalataya, isang paalala ng pag-ibig na nagbibigay ng lahat. Sa isang kasal, kailangan din natin ang ganitong uri ng pag-ibig, ang pag-ibig na nagbibigay, ang pag-ibig na nagsasakripisyo, ang pag-ibig na handang gawin ang lahat para sa kapakanan ng isa't isa. Kapag naging sentro ng inyong relasyon ang Eukaristya, ang pag-ibig ninyo ay magiging walang hanggan. Ngayon, gusto kong balikan natin ang kwento ni Mang Tonyo at Aling Ising. Naalala mo ba ang buhol ng distansya at pagkalimot sa kanilang relasyon? Nagsimulang magdasal ng rosaryo si Aling Ising. Sa umpisa, siya lang mag-isa. Pero habang patuloy siyang nagdarasal, naramdaman niya ang kapayapaan na unti-unting lumaganap sa kanilang tahanan. Isang gabi, habang dinadasal niya ang rosaryo, dumaan si Mang Tonyo. Sa halip na magtanong, tahimik lang siyang umupo sa tabi ni Aling Ising. Sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, naramdaman ni Aling Ising ang presensya ng kanyang asawa. Hindi sila nag-usap pero naramdaman niya ang isang koneksyon na bumalik.
Nang sumunod na araw, nagsimulang mag-usap sina Mang Tonyo at Aling Ising, hindi tungkol sa problema, kundi tungkol sa kanilang mga pangarap. Ito ang nagsimulang magkalag ng buhol sa kanila. Ang pagdarasal ng rosaryo ni Aling Ising ay nagbukas ng pinto para sa komunikasyon, para sa pagpapatawad, at para sa pagmamahalan. Hindi ito himala na agad-agad nalutas ang lahat ng problema. Ngunit ito ay isang himala ng pagpapanumbalik ng koneksyon, ng pagpapalakas ng pundasyon. At ito ay nagsimula sa isang simpleng rosaryo. Nais kong bigyan ka ng isang napakalakas na revelation dito. Ang pagdarasal ng rosaryo ay hindi lang nagpapabago sa sitwasyon. Ang pagdarasal ng rosaryo ay nagpapabago sa Binabago nito ang iyong pananaw, ang iyong puso, at ang iyong reaksyon sa mga hamon. Kapag ikaw ay nagdarasal, ikaw ay nagiging mas mapagpakumbaba, mas mapagmahal, mas matyaga, at mas mapagpatawad. At kapag nagbago ka, magbabago ang lahat sa paligid mo. Ito ang tunay na kapangyarihan ng rosaryo at ng intersesyon ni Birheng Maria tagapagkalag ng mga buhol. Hindi niya lang kinakalagan ang mga buhol sa iyong buhay, binibigyan ka rin niya ng lakas at karunungan upang harapin ang mga buhol na iyon. Ngayon, paano mo ito isasagawa sa iyong buhay? Paano mo gagamitin ang rosaryo upang kalagan ang mga buhol sa iyong kasal o sa iyong relasyon sa pag-ibig? Una, magsimula lang. Huwag mong hintayin ang perpektong oras o ang perpektong pakiramdam. Simulan mo ngayon. Kunin mo ang iyong rosaryo at magsimulang magdasal. Kung wala kang rosaryo, gumamit ka ng iyong mga daliri. Ang mahalaga ay ang intensyon ng iyong puso. Pangalawa, gawin itong araw-araw. Ang consistency ay napakahalaga. Ito ay parang ehersisyo, hindi ka magiging malakas sa isang araw lang. Kailangan mo ng paulit-ulit na pagsasanay. Kahit 10 minuto lang sa isang araw o isang misteryo lang. Ang mahalaga ay ang pagiging tapat sa iyong pangako sa Diyos at kay Maria. Pangatlo, ilagay ba ni iyong intensyon? Sa bawat misteryo, sa bawat dekada, magbigay ka ng partikular na intensyon para sa iyong kasal. Halimbawa, sa misteryo ng tuwa pagbati ng Anghel Gabriel idasal mo para sa kapakumbabaan sa iyong relasyon. Para sa kasalan sa Kana misteryo ng liwanag idasal mo para sa pagpapanumbalik ng saya at pag-asa sa inyong pagsasama. Para sa pagpapatawad, para sa komunikasyon, para sa tiwala. Idasal mo ang lahat ng buhol na nakikita mo sa iyong relasyon. Ilarawan mo sa iyong isip ang mga buhol na iyon na unti-unting kinakalagan ni Maria. Isipin mo na may laso ang iyong relasyon, at ang bawat buhol ay ang mga problema ninyo. Isipin mo na si Maria ay dahan-dahang hinahaplos at kinakalagan ang bawat isa sa mga buhol na yan. Iyan ang powerful na pagdarasal. Pang-apat, gawin ili kasama Genji iyong kapareha. Kung possible. Hindi ito kailangan sa simula. Pwedeng ikaw lang muna ang magsimula. Pero habang nararamdaman mo ang pagbabago sa iyo, tiyak na makikita rin ito ng iyong kapareha. At sa tamang panahon, ayain mo siyang magdasal kasama mo. Walang mas maganda pa kaysa sa isang mag-asawa na magkasamang nagdarasal, na magkasamang naghahanap ng gabay sa Diyos. Ito ay lumilikha ng isang napakalakas na koneksyon na hindi kayang sirain ng anumang pagsubok. Kung hindi pa siya handa, patuloy kang magdasal para sa kanya at para sa inyong pagsasama. Huwag kang mawala ng pag-asa. Panglima, magtiwala di magpasalamat. Magtiwala ka na dinidinig ang iyong mga dasal. Magtiwala ka na si Maria ay nakikinig at kumikilos. At magpasalamat ka na sa mga pagbabago, gaano man kaliit, na nangyayari sa iyong buhay at sa iyong relasyon. Ang pasasalamat ay nagbubukas ng pinto para sa mas marami pang pagpapala. Minsan, ang mga buhol sa ating buhay ay tila napakahirap kalagan. Minsan, pakiramdam natin ay nag-isa tayo sa pagharap sa mga ito. Ngunit nais kong ipaalala sa iyo na hindi ka kailanman nag-iisa. Mayroong isang ina na nagmamahal sa iyo nang walang hanggan, na naghihintay lang na lumapit ka sa kanya. Si Birheng Maria tagapagkalag ng mga buhol ay naroon upang alisin ang mga pasanin sa iyong puso,
upang kalagan ang mga buhol sa iyong kasal, at upang ibalik ang kapayapaan at pag-asa sa iyong buhay. Ang iyong kasal ay hindi isang pagkakamali. Ito ay isang sagradong paglalakbay na may plano ang Diyos para dito. Ang iyong pagmamahal ay hindi naglaho, minsan, natatabunan lang ito ng mga buhol ng buhay. At sa tulong ng Rosaryo at ni Maria, muli itong liliwanag. Nais kong iwan sa iyo ang isang malalim na mensahe, ang iyong potensyal ay mas malaki kaysa sa iyong iniisip. Ikaw ay nilikha para sa isang pambihirang pag-ibig, para sa isang masayang pagsasama, para sa isang buhay na puno ng pagpapala. Ang iyong kwento ay hindi nagtatapos dito sa mga buhol na nararamdaman mo ngayon. Ang iyong pinakamagandang bahagi ng buhay ay darating pa. Mayroon kang lahat ng kailangan mo sa iyong kalooban, at sa tulong ng Diyos at ni Maria, makakamit mo ang kapayapaan na iyong hinahanap. Ngayon, bago tayo maghiwalay, nais kong samahan mo ako sa isang taimtim na panalangin. Ilagay mo ang iyong kamay sa iyong puso at isara ang iyong mga mata kung kaya mo. O, pinakamamahal na Birheng Maria, tagapagkalag ng mga buhol, pinupuri ka namin at sinasamba. Ikaw na mapagpakumbabang alipin ng Panginoon, na buong pagmamahal na tinanggap ang kalooban ng Diyos, at naging ina ng aming tagapagligtas. Ikaw na nakakaunawa sa lahat ng aming pinagdadaanan, sa lahat ng aming pagsubok at pasakit. Ina namin, narito kami sa iyong paanan, nagpapakumbaba, inilalahad sa iyo ang lahat ng buhol sa aming buhay, lalo na sa aming mga relasyon at sa aming mga kasal. Mahal na ina, alam mo ang sakit ng mga hindi pagkakaunawaan, ang bigat ng mga pasanin, ang lamig ng pag-ibig na unti-unting lumalamlam. Ikaw na walang sawang kinakalagan ang mga buhol sa laso ng aming buhay, kami lumalapit sa iyo. Kinakalagan mo nawa ang buhol ng kawalan ng komunikasyon sa aming kasal, upang muli kaming mag-usap ng may pag-ibig at pangunawa. Kalagan mo nawa ang buhol ng pagdududa at kawalan ng tiwala, upang muli naming pagtiwalaan ang isa't isa at ang iyong anak. Kalagan mo nawa ang buhol ng sama ng loob at hindi pagpapatawad, upang muli kaming magpatawad at magsimula muli ng may malinis na puso. Birheng Maria, tagapagkalag ng mga buhol, kalagan mo nawa ang buhol ng takot sa aming mga puso, lalo na sa mga naghahanda pa lamang sa kasal, upang buong tapang at pananampalataya silang humarap sa sagradong sakramento. Kalagan mo nawa ang buhol ng materialismo at pagiging makasarili, upang aming makita ang tunay na halaga ng aming pamilya at ng aming pag-ibig. Kalagan mo nawa ang buhol ng pagkawala ng pag-asa, upang kami manatiling matatag sa pananampalataya at pag-ibig gaya mo. Inilalahad namin sa iyo, mahal na ina, ang lahat ng aming pangangailangan, ang lahat ng aming mga pangarap para sa aming kasal at aming pamilya. Naway ang iyong intersesyon ay maging tulay sa puso ng iyong anak, si Jesus. Sa pamamagitan ng pagdarasal ng rosaryo, naway lumakas ang aming pananampalataya, lumalim ang aming pag-ibig, at maghari ang kapayapaan sa aming mga tahanan. Protektahan mo kami at gabayan sa bawat hakbang ng aming buhay. Naway ang iyong presensya ay maging kalinga sa amin sa lahat ng oras. Maraming salamat, mahal na ina, sa iyong walang sawang pagmamahal at pag-aruga. Naniniwala kami na sa iyong tulong, walang buhol na hindi makakalagan, walang problema na hindi masosolusyonan. Naway ang aming pagsasama ay maging isang patotoo ng iyong kapangyarihan at pagmamahal. Ito ang aming panalangin sa ngalan ng iyong anak, si Jesus, kasama ng Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Amen. Kung ang mensaheng ito ay nakatulong sa iyo at naramdaman mong nagbigay ito sa iyo ng pag-asa at inspirasyon, huwag kang mag-atubiling ibahagi ito sa iyong mga mahal sa buhay. Maaaring mayroon din silang mga buhol sa kanilang buhay na naghihintay kalagan. At syempre, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel. I-click mo rin ang notification bell para ikaw ang unang makakarinig ng ating mga susunod na transformational message na magdadala ng pagbabago sa iyong buhay. Mayroon tayong isang video na aking inirekomenda para sa iyo na nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa kapangyarihan ng pananampalataya sa mga panahon ng krisis.
Maaari mo itong panoorin sa dulo ng video na ito o sa link na nasa description. Mahalaga ang iyong engagement sa ating pamilya dito, kaya't mag-iwan ka rin ng komento sa ibaba at ibahagi mo ang iyong mga saloobin o kung anong buhol ang nais mong kalagan sa tulong ni Birheng Maria. Alalahanin mo, hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Magkasama tayo sa paglalakbay na ito, at sa tulong ng Diyos at ni Maria, ang iyong kasal ay magiging isang testamento ng pag-ibig na walang hanggan. Ang pinakamagandang bahagi ng iyong kwento ay magsisimula pa lamang. Ingat ka at pagpalain ka ng Panginoon.